Luto tayo guys ng gulay. Meron akong kalabasa, okra, at saka string beans. Ito, lagyan natin. Magisa natin. Lagyan natin ng bawang, sibuyas, simpleng gulay lang ito guys. Marami tayong gulay ngayon. Galing kay Paulo sa kapatid ni Percy at ni Portia. Galing siya ng Pangasinan. Niyang dalang gulay. Bubusog tayo sa gulay. Tapos, ito na yung ating mga gulay. Oh. Pagsama-sama na natin guys. Para walang magreklamo, nauna sila. Sama-sama na sila. Sama na rin natin guys, patis. O kung ano yung pampaalat nyo. Lagyan natin konting tubig lang. Konti lang. Uy, si Sky, oh. Nagwa-wild. Paano? Nandito siya kanina sa kusina. Pinapunta ko siya doon. Kaya nagwa-wild siya. Tapos guys, so far ito ang gusto kong brand dito. Oh, Coco Mama. Gata. Nag-try ako ng ano ba yung tinry ko last time. Hindi ko gusto. Wow, wawi. Kukuluin natin guys. Tapos mapiprito tayo na, ay, mali, takip. Prito tayo guys ng tilapia. Yan guys, kumukulo na. Masarap din ito kung may giniling ka or dried fish. Ito, lagyan ko lang ng chicken cube. Tawag ako ni Sky, oh. Tawag. Si Sky, pag nagsasalita ako, tumatahol. Kanina, hindi ako nagsasalita, okay lang siya. Maya guys, tapos na yan. Magpiprito na ako ng isda, ha? Kaintuhan! Aba, blend! Hindi namin sinasadya yun, ha? Eto, kakain na naman tayo at magkukwentuhan. Nag-ano tayo guys, nag-pray na. Ayan o, piniritong ano, tapos pinakita ko nila sa kanila kanina yung gulay natin ulang sahog. Sa mga kumakain ng shrimp, mga ganitong luto nila, lagyan nila, diba? Eh, hindi nga ako kumakain ng shrimp. Tapos hindi tayo nag-ano. Nagsaing? Hindi. Dahil kasi, Meron kung pa. bagong saing, Dami pa, oh. kung puno ang kaldero, Maraming makakain. at least kung wala ng kanin, May control. gustuhin mo man, wala na. Talagang kinontrol na yan eh. Ito ang gusto mong kutsara. Eto pa. Ayaw niya dito, mabigat daw. Tama na. Binibiro lang kita eh. Baka wala ka na. Ang dami-dami, no? Tsaka konti Ayaw na. niya dito mabigat daw. Tsaka mahaba, pero ako gusto ko. Konti lang nakainin ko. Nag-pray na tayo. Ang dami pagao. I know. Nagkatli ng kamay ko dahil... Ay, naku, pera yan. Pera Hindi, yan. dito sa kabila eh. Pero yan, ha? Galis. Ay, galis Hindi, yan. dry na dry. Ay, galis yan. Hindi pala sa kanan eh. Kasi... Ay, hindi pala sa kabila. You know, kuskus, yung hugas. Eh, kay Sky lang, nadagdagan yung hugas ng kamay ko kasi every time na iihi si Sky, o kung ano gagawin niya magbabanyo, wipes ko. May nabili akong wipes sa Lazada. Hindi ako makakita ng wipes na lavender scent na, na mabango.
Nakakita ko sa Lazada, lavender scent. Bango Babango. siya. So, ginagamit ko kay Skype, pinupunas. Pagkakain niya, pinupunasan ko ito kasi mahaba yung buhok niya, di ba, dito. Para hindi malagkit, tapos pag nagbaban siya, hinugasan. So, syempre, pagkatapos ko nun, hugas na naman ako ng kamay. Kaya nadagdagan yung hugas ko ng kamay. Eh, nung tatrabaho ko, dry din ang kamay ko. Kahit na anong lotion mo, kasi kalo-lotion mo lang, may gagawin ka, hugas ka na naman ng kamay, di ba? Dahil sa trabaho ko. Nung nag-pandemic pa, na-triple lang ano mo, paghugas ng kamay. Hindi, makukontrol mo naman eh. Makukontrol mo. Hindi masyadong 58 siguro. Ha? Sarap. Ha? Hindi nga. Ano? Sitaw at okra at kalabasa. Meron ding Wala na, wala. yun lang. Ako na. Isang puto lang siguro para hindi ka maanghangan. Pareho ang luto ng ano niya na yan. Isda. Ayan, kakagatin mo naman yan eh. Tama na. Panghanga yan. Kakagatin mo naman yan. Sarap na isda. Tostado kasi. Alin? Pareho na sila lahat. Try mo. Hindi masyado matusta eh. Dapat i-double fry, no? Okay lang. Ito oh. Ito masarap oh. Yung masusubo mo ang malaki. Hindi ko try ng tinapa. Kain tayo, guys. Anong oras dyan sa inyo? Yung nga pala pagkain nyo. Kain na kayo. Kanina lang tinapay lang kami, di ba? Ito lang ang one and only time na kumain kaming rice. Tapos that's it, pansit. Tutulog na mamaya. Sarap ga. Thank you. There, no? Thank you. Konti na luto ko, wala na. Ito lang. Pero ibig sabihin meron pang Gulay, oo. Kalahating kalabasa lang yan. Dalawa yung kalabasa natin. sarap. Terno oh. Hmm? Hmm? Sana, ganyan ano yung malapit lang kayo. Yung parang nandyan lang kayo. Para na. Ano tayo, share tayong ulam? No? Walang anghang. Yeah. Ang namis-namis no? Mm-hmm. Kalabasa. Sarap. Ang sarap ng kalabasa. Ba't itong isda? Grabe yung kuskus ko dyan. At nakasingit-singitan, kuskus ko. Alam ko. Para sa'yo. Thank you. Thank you. Hindi ko talaga mapa. Hmm? Crispy. Dapat nilagay sa ano. Air fryer siguro. Okay lang, ga. Kasi I know you like crispy. Guys, may kwento ako. Alam ko yan. Oo. Ha? Oo. Baka hindi. Di ba guys, teka. Di ba guys, yung mga nasa ibang bansa never naman ako naipunta sa nagtrabaho sa ibang bansa. Sa Amerika lang ako nagtrabaho. Nakapunta ako sa ibang bansa pero yung bakasyon pero hindi trabaho. So alam ko lang Amerika. Hindi ko alam yung iba. Ito kwento ko guys.
sa mga galing ng Pilipinas, hindi ito pinanganak ng Pilipinas, napunta ng ibang bansa para magtrabaho, na hindi nila kasama ang mga pamilya nila. Either kung mga dalaga, binata pa sila, yung nanay, tatay nila, mga kapatid, o kung may asawa na sila, yung immediate family nila, asawa at mga anak. Sarap ba? Crap. IQ. Kung hindi mo sila kasama, nung mag-abroad ka, kasi yung iba kasama nila, di ba? Dahil sa petisyon, or kung ano pa man, or even sa work, through work, kasama ang spouse and children. Pero sa mga hindi, kagaya ko, na pumunta ako ng Amerika dalaga, na-feel nyo rin ba guys na yung, ikaw rin, di ba? Pumunta ka, ikaw lang. Na-feel nyo rin ba guys na yung bang sana yung bang may pera kang pampamasahe para bang sana kung pwede lang, ganun lang kadali na pamasahian mo lang, madadala mo na sa kung nasaan ka, for example, Amerika. Sino? Nandali mo? Yung pamilya mo nga. Oo. Yung ganung feeling. Kasi dati ganun lagi ang napifeel ko, lalo pa pag kumakain ako ng masarap. Or, yung una kong punta sa Disneyland, parang iniisip ko, that time wala pa akong sawa. No? Iniisip ko yung mga kapatid ko, sabi ko, at that time college yata sila. Tapos yung isa ka. Yeah, college sila yung isa. There's na rin nata sa Jingjing nun. Yung feeling na, sana dito sila, makita nila ito. Ganun lagi ang nafe-feel ko guys. Na kung sana makapunta ng abroad ang family ko. Which eventually, yung kapatid ko at saka yung asawa niya nakarating ng Amerika. Not through me. Through her family. Yung sister nila po. Yung kasunod mo? Jingjing. Tapos yung isang kapatid, hindi kasi siya nurse. Mas mahirap kasing magpunta ng Amerika, di ba? Mas madali sa nurse. Kasi nga, kailangan ng Amerika ang nurse, kaya maraming opportunity. Hindi siya nurse, commerce ang graduate niya. So ngayon, harap. Sarap oh. Harap na? Wala ka ng kanin na? Kinakain ba buntot ito? Oo. Kinuskus ko naman yan eh. Wow! Baka matinik ka ha. Mm. Tapos guys, so, for the longest time, dalawa kami ng kapatid ko nasa Amerika hanggang sa ang parents namin nakapunta na ng Amerika. Tagal na. Doon na rin sila, parang tumanda na rin doon sa Amerika na. So, yun lagi ang wish namin. Yung kapatid ko nandito nakapetisyon, pero alam mo na ang petisyon. Naabot ng dekada, ilang dekada, di ba? Eh ngayon, nakabinbin pa rin yung niya, petisyon, pero may dalawa na siyang anak na nurse. Ang isa, aalis na yan anytime. Lisensyado na siya sa New York. Pero dito pa siya sa Pilipinas. Dahil ka mo, nakapasa na dito. Nakapasa na siya ng NCLEX dito sa Pilipinas. So anyway guys. Sabi mo yung NCLEX. Ano meaning? Yung board exam ng mga nurse. Para makapagtrabaho ka sa Amerika. So guys, ito nangyari. Noong 2019, right before the pandemic, November, nag-pandemic yata, March na no? Of 2020. Yeah, March. March 19, 2020. 2020. Hindi, 2019. Nag-travel pa tayo ng 2019 eh. Ito na yun. Ito nga, kwento. Okay. Sige. Sorry. Sabi niya, alam ko ba yan? Siyempre, alam mo to. Okay. Please, pakilagyan mo. Harap guys ng isda. Uy, Para lumalamig. ito nga pala. So guys, noong 2019, mid-2019 I think,
Yung kapatid ko, si Jingjing at si Ferolin, kasi lagi yun sila lagi na sila nagta-travel. They like to travel. They're always out of the country. Ibang bansa. So that time, nandito sila sa Pilipinas. Galing sila yatang States, Taiwan, tapos isang linggo sila doon or something, tapos umuwi ng Pilipinas. Habang nasa Pilipinas sila, tumawag sila sa akin, nasa California ako. So magkasama sila ng kapatid ko na nasa Pilipinas, si Bon, yung may mga anak na nurse. Tapos, ako nasa Amerika. So nagbabakasyon sa Pilipinas, yung sila Jing at Ferolin. So guys, alam nyo, ano ito? Sa mga taong kagaya ko noon na gusto nilang makalabas ng Pilipinas, na makapagbakasyon ng kapatid nila, pero hindi natin madala sa Amerika or sa UK or sa kung saan ka man. But I'm just speaking about Amerika kasi mahirap pumasok sa Amerika, di ba? Hindi ka naman basta-basta makapag-tourist. Hindi madali. So anyway, yun yung dream namin na mapalabas ang brother ko. Na makatry naman siya ng buhay sa, yun not buhay, pero kung ano ba ang mag-abroad, kahit bakasyon lang, kahit sandali lang, kung anong feeling. Ganyan, ginawa namin, tumawag yung kapatid ko, ano? Tumawag siya, sabi niya. Kasi, pareho silang born in November. Thank you. Yung mga dalawa kong kapatid. So, 2019 ito. Sabi nila, Manang tawag nila sa aking dalawa eh. Excuse. Manang, sa November, punta tayo ng labas tayo, ay, dali natin si Bonbon. Si Bonbon yung bunso namin. At saka yung asawa niya si Julie. Yung nakatira dito sa Yung Rojas. nakatira sa Rojas. Sabi siya, maghanap tayo ng mapuntahan. Na hindi kailangan visa. Para madali. Dahil walang visa si Bonbon. Walang visa. Kung pupunta sa bansa na may visa, kailangan ng visa, kukuha pa si Bonbon ng visa. Yeah. Tayo hindi na dahil kasi US citizen tayo. Tsaka si Jingjing at Ferolin. So, ngayon ang ginawa namin guys, sabi namin, sige, kayo sabi ko marami kayong napuntahan. Ano ang suggest nyo? At that point, pareho na kami nakapunta ng Thailand. Ang ganda sana Thailand. Pero pareho na kami nakapunta. Sabi ko, lagi kayo nag-travel. Kami hindi masyado. Sabi ko, maghanap kayo ng lugar na hindi ko pa napuntahan. Hindi pa naming dalawa napuntahan. At doon natin dalhin si Bonbon. Alam niyo guys, sa kakahanap, sabi namin Malaysia. Ano mo yan? Para maubos na. Dami. Dami. Pwede ito bukas, alam mo, sa natira nating tinapa. Bukas na. So meaning, hihinto na ako sa pagkain yan. Para Hindi. bukas na. Ay, akala ko naman tapos ka na. Kaya mo sinasabi. Hindi, tapos na nga ako. Ang pagkanin, oh. Ngayon ko na. Ako lang pinapataba niya. So guys, right there and then, nung nag-usap kami, tingin kaagad yung sister-in-law ko, si Ferolin. Tingin siya ng mga availability o kung saan pwedeng pumunta. Ayun nga, sabi namin Malaysia. November. So in a few months, from that time na nag-uusap kami. So ginawa namin, binook namin kaagad. May mga passport na yung kapatid ko eh. Binook, at saka asawa niya, sister-in-law ko si Julie. Binook namin kaagad, binook namin ang tirahan, yung hotel. Sabi ko, Jing, medyo pricey yung yung magagandang hotel. Kasi kami ni Jingjing ang maghahati. At saka ang malaking blessing dun guys, kasi siyempre pinag-pray namin na sana matuloy para makalabas naman ng Pilipinas yung kapatid namin at saka yung wife niya. Yung malaking blessing dun guys, yung mga asawa namin. Yung asawa ni Jingjing, si Inday Ferolin, at saka si Louie Boy. Kasi,
okay sila sa ganun na paghahatian namin ang gastos ni Julie at ni Bonbon. Nga kami ang mamamasahe sa kanila, kami lahat. Wala silang mula sa pamasahe nila from Rojas to Manila, Manila to Malaysia, at kung saan pa. Kami mag-ano. Can you imagine guys kung yung asawa mo hindi siya agree for whatever reason, either hindi niya type yung kapatid mo, hindi niya gusto na makisalamuha sa kanila sa isang bakasyon, or ayaw nilang gumasta dahil kasi side ng pamilya mo. Di ba may mga ganun? Pero guys, salamat sa Diyos. Si Perolin, at saka si Langga, walang problema. Oh, sige kaagad. So, binook namin guys ang flight. Tapos, sabi ng kapatid ko, sige, ikaw maghanap ng hotel. Sabi ko, anong price range natin? Sabi niya, basta tingnan mo kung paano. Sabi ko, mga mura, ang pangit naman. Part of your vacation, para sa akin ha, kasi may iba na, kahit mumurahing hotel, yung pinakamurang hotel, para yung pera, more on shopping, gala. Para naman sa akin, part of the vacation is the hotel itself. Para sa akin lang yun. Part of the vacation is yung hotel itself, lalo pa para sa mga kapatid ko, tsaka lalo pa kay Bonbon, kasi never naman sila nag-hotel na nasa outside of the Philippines. Nag-hotel sila, Iloilo, yun lang. Yung 2 hours away na city from us. So, masarap mo pala maging kapatid. Sana naging kapatid na lang kita. No? Hindi, thank you ga. Salamat. Bakit? Yan, ganun. Pagka mga ganun, mayroon pa kanin, boy. Ayoko na. Ako! Oh, sorry. Sorry. Sabi niya ako na. Sorry. Thank you. Okay. Tama na. Kakayan. Excuse. Go ahead. So para sa akin, sabi ko, Jing, maganda, sabi ko, mahal naman ng magagandang hotel. Sabi ko sa kapatid ko na nasa California. So ako, si Jingjing, ang gap namin is 3 years. Si Jingjing tapos si Bonbon, ang gap nila 4 years. Yung si Bonbon yung nasa Rojas City, asawa niya si Julie. From between me and Bonbon is 7 years. Malaki ang gap namin dalawa. So anyway, nung tumitingin ako ng mga hotel, sabi ko, Jim, maganda sana kung magandang hotel lang. Sabi niya, oo naman, sabi niya. Kasi sabi ko, never naman sila nag-hotel na, sa labas ng bansa. At saka yung mga hotel sa ibang bansa, di ba magaganda, ganyan. Naku, tumingin ako, yun nga ang mahal. Tawag ako sa kapatid ko, sabi ko, Gina, mahal. Sabi niya, pinadala ko sa kanyang link, tingnan mo nga kung maganda ito. Parang condotel, malaki, parang condo. May 3 rooms, may sala, may dining room na malaki, may kusina, may labahan. Sabi ng kapatid ko, ay, ang ganda. Sabi niya, kasi pinadala ko sa kanyang link. Tapos sabi ko, ganda, kailan nakakamahal naman? Parang mahal naman. Sabi niya sa akin, which natauhan ako nung sinabi niya sa akin. Sabi niya, oo, mahal, pero dalawa naman tayong maghahati. Hindi na mahal yun. Oo nga, sige na, go na. Go na kami. Nabook namin ng hotel. Madalit salita, dumating ang Nobyembre. I can't remember which days, basta November na yun. Tapos na yata ang birthday nila, the week after. So kami, si Ferolin, si Jingjing, ako, si Langga, noong 2019 November, we flew from California to Malaysia. May stopover. May stopover kami. Xiamen, China. Stopover kami sa Xiamen. Medyo mahaba yung kasi kinancel yung isang flight na papuntang Malaysia. So, nagbago nirebook nila. Tapos, nakapaligo kami doon, may shower, doon sa lounge. So, Los Angeles to Xiamen, then Xiamen to Malaysia. Yung kapatid ko naman si Bon at si Julie, from Rojas to Manila, Manila
to Malaysia. Doon kami guys nagkita sa airport. So lahat, inano namin na yung flight nila, yung flight namin, halos sabay dadating. Nauna sila ng konti lang. So dumating kami, sana kami ang dapat mauuna. Kaya lang yung nga lang, na-cancel yung isang flight, kaya binago nila. Kaya sila ang nauna, pero konti lang. Para tayong nag-i-streamahan, no? Nanananching lang ako. So, nauna sila ng konti, tapos tawagan na lang kami, nandun na kasi may wifi naman sa airport, di ba? Tawagan kami, yung pala, nandun sila sa ibang terminal. So, basta nakita kami, I'll put pictures, ha? Nung una kami nagkita. So, sila Jingjing nakita that year, November, mid-November, mid-2019, nakita sila ni Bonbon. Pero kami ni Bon, 4 years ago pa kami nagkita. So, doon kami nagkita sa airport. Guys, ako ang feeling nung gano'n, ano? Ang sarap pala ng feeling nung gano'n, guys. Oo. Yung mag-meet kayo sa ibang, sa ibang bansa. Kasi hindi namin magawang dalhin siya sa Amerika. Meron siyang petition, which hopefully, pretty soon, nagbibiro nga yung anak ni Bonbon, si BJ, yung meron pa, may US, na siya, may New York RN license na siya. Nagbibiro nga siya, Daddy, baka mauna pa kayo sa akin, ha? Which, hindi natin alam ang plano ng Diyos, pero malapit na, hopefully, yung petition nila. Tapos yung dalang minor kids nila, kung natutuloy pretty soon, pwede pa nilang madala. So, anyway, ang sarap ng feeling, alam niyo yun, yung Totoo. wala naman kaming extra money para lumipad papuntang ibang bansa. Pero if there's a will, there's a way, and God will always provide. Ay, naku, pinagdasal namin yung pinagdasal ko na God, give us the means para mapa-happy namin ang aming brother and sister. First time na lumabas ng bansa. Oo, first time nilang lumabas ng bansa. So guys, nagkita kami sa airport. Ipakita ko dito kung yung mga yung itsura namin. Nagkita kami sa airport. And then, dumating kami kasi gabi na, midnight na yata yun. Tapos, ayun, pumunta kami sa aming room. Hindi pa kasi kami nagva-vlog noon, kaya puro lang pictures, guys, kasi hindi pa kami nagva-vlog that time. Kaya ang saya namin, pumunta kami. Tapos, so yung pinuntahan pala namin, yung hotel, merong free buffet breakfast. So yun, every morning, kakain kami. Tapos, papanik ulit sa hotel, maliligo, tapos gala na kami, punta kami ng mga street foods. Kaya ako guys na-remember itong kwentong to dahil to sa t-shirt na to. Bali 50 pesos lang ito equivalent. Yan ba yung binili mo doon? Oo. Bali, tawag namin mamisong t-shirt kasi parang $1, di ba? 50. So ito, nabili kami dun sa, ang ganda ng tela, sabi namin. Ang gaganda ng matitingkad ang kulay. Kaya naalala ko. So, yung mga ganun ba na, for example, hindi naman niya pambahay lang na t-shirt, pero it brings back memories. Kaya dinala ko pa dito pabalik sa Pilipinas, yung t-shirt na to. Dahil kasi, it brings back happy memories na nadala namin yung mga kapatid namin doon. So, yung mga ganun guys, yung mga kagaya namin, or kagaya ko, especially na gusto nilang madala sana yung kapatid nila, si Mami, si Daddy ayaw na mag-travel at that time, kaya kami lang na magkapatid. Happy ang nanay at tatay namin na
Kasi nga, di ba, sabi namin, like in my family, lagi hindi kami magkasabay, guys. Ito lang. Nung umuwi na kami sa Pilipinas, nasabay kaming tatlo magkasama. Usually, hindi kami magkakasama. Umuwi ang kapatid ko, siya lang. Hindi sabay kami namin. Or ako naman ang uwi. So, hindi kami magkakasabay. So, that time, guys, nagkasabay kami, 2019. And after that, guys, tingnan nyo yung timing ng Diyos. Nag-pandemic. Can you imagine? Tapos ilang years na naman kami hindi nagkasama. Yeah. Kaya, ang sarap nung... Kaya, ano lang, idea lang sa inyo na kung gusto nyo mag-meet sa ibang bansa, like somewhere Asia. Kasi, mura lang ang... Maraming mga Asian countries na kung may visa man, madali lang makakuha. Tapos yun nga, nung nandito sila nung May and Natinig June. ako. Ha? Natinig ako. Saan? Yung pagitan ng ngipin. Ay, hirap no. Alisin mo, punta ka doon, alisin mo. Mamaya, pagtayo ko. Eh, nakainis ako doon. Parang ang ngipin mo nakaganon. Tuloy mo. So, ako lang palang kwento. Nakikinig lang silang. Ganun kami lagi. More ako more siya listen. Good listener siya. So, yun guys, ang sarap ng feelings every moment. Tapos yung bang pumunta kami sa kung saan. Ay, tapos ito pa pala, ang kagandahan pala guys ng Malaysia. Malaysia is only 5 hours away by bus Going to Singapore. So, dalawang country guys ang napuntahan nila. Punta kami. Malaysia and Singapore. Eh ako, hindi pa ako nakapunta ng Singapore. Yung si Jingjing at si Ferolin. Kasi nga sabi ko lagi silang nagta-travel. They've been to Singapore. I don't know kung si Jingjing, pero I know Ferolin has been to Singapore. So, di kaming dalawa. Hindi pa nakapupunta ng Singapore. Dinadaka dalawang countries din kami. Tapos ang saya pa guys nung bus. Parang eroplano yung bus papunta sa may tawag sila dun sa bus na yun eh. Bus from Malaysia to Singapore, aalis ka ng mga alas 5 5:30 na madaling araw, dadating ka dun mga tanghali or before tanghali. They serve you even food sa bus, parang eroplano, dalawa lang dito, may aisle, tapos dalawa, parang talaga eroplano, parang eroplano balit, tigda dalawa, tapos nagre-recline yung bus, yung upuan, tapos they give you kumot. But of course, if you don't want to use the kumot, kung maselan ka, jacket mo na lang. Nagdala kami ng jacket dahil kasi madaling araw. At saka yung uwi, so parang balikan lang kami guys. We could have stayed there, pero we chose not to. We wanted to explore Malaysia more. Yung para lang ma-experience namin ang Singapore. So doon kami guys, so, pagsakay sa bus, alas 5:30, pagdating doon, mga, 11 o'clock kasi na traffic. Tapos, sandali ka lang naman sa, sa immigration nila. Kasi yung karamihan na nagta-travel through, from Malaysia to Singapore, nagbabus. Yun lang, ang gandang experience. Ang taas ng bus, may sa ilalim pa. Tapos para kaming nasa aeroplano. Hindi ka na kumain, no? Hindi maano. Kaya patapos ko. Hindi, sige, subo ka, masaya. Sige. I-try nyo yung hindi pa nakatry ng ganon. Meron kayong, let's say, nasa abroad kayo, tapos yung parents nyo, hindi pa napunta dyan sa abroad, or mga kapatid, or somebody na gusto nyo yung close sa inyo, gano'n, pamangkin nyo, pinsan nyo, kaibigan nyo. Kung sino gusto nyo i-bless. Gano'n. Tapos bigyan nyo ng pamasahe from Philippines to kung saan kayo mag-meet na ibang bansa. Malaysia is a good place. Kasi nga, makakadalawang sila. Ibang feeling, masaya, masarap. Diba, siyempre lagi tayo papadala ng kung ano-ano sa kanila. Pero yung the blessing of chance to travel ay maganda ring gift. Nakabanding. Kumain kami dun sa yung sikat na mga kainan na mga parang street, yung may parang mga restaurant, dami. Pero sa gabi, naglalabas sila ng table sa daan, kino-close na yun, wala na yung kasasakyan, puro nila mga table.
November na naman, malapit na naman November. Oo. Sabi ng sister-in-law ko, sabi ni Ferlin, Day, tawag sa akin, Day, Inday. Siya rin, Inday. Day, punta tayong Cambodia. Sabi niya, pero isipin niyo yan, sila galing na yan ng Cambodia, basta dati na pumunta, dalawa na ba sila sa Cambodia or something. Doon naman sa part ng Cambodia na hindi pa nila napuntahan. Eh di, ang saya ko noon, no? Dahil kasi ang pamasahe ko kumura yan. Galing lang ng Pilipinas. Tapos, hati na naman kami sa pamasahe ni Julie ni Bonbon. Wala naman na tayong dollars eh. Peso na pera natin eh. Pwede nga ba, sabihin ko kay Jingjing, ilibre mo ako ha? Jing? Bakit naman kuya? Wala na kaming income eh. Kayong dalawa na lang may income eh. Oy, Jing ha, baka binibiro lang kita ha. Oy, hindi nga, baka mapapanood nyo nga pala to. Hindi nga, sorry Jing ha. Ano lang, sinasabi ko lang, makatotohanin mo ha. Sige, okay lang. Totohanin mo. Hindi kasi di ba wala na kaming income? Kayo dollar pa kinikita nyo dyan, dalawa pa kayo. Sabi ni Jing, problema nyo yan, nag-retire nyo maaga. Pero hindi guys, di ba? Mga dyan lang Asian countries lang. Kayang-kaya lang, no? Makakaya. Kasi hindi siya kamahalan ng kagaya ng papuntang Amerika. Or galing ng Amerika. So, ayun guys. Gawin nyo. Tsaka comment down below kung nagawa nyo na yung ganong pamamaraan na para mapabakasyon yung family nyo. Kung may pera pa nga kami, pati yung mga anak nila para maka-abroad din eh. Kaya lang, hindi naman tayo mayaman. So, yung dalawang mag-asawa na lang. Kasi sabi namin, yung mga bata, hindi na natin ma-afford yun. hindi na natin ma-afford. At saka yung mga bata, sabi ko, you will have your time. Nag-aral sila ng mabuti guys. Pareho silang nagtapos ng nursing. Katulad ng dalawa, pupunta na sa Amerika. Yung nag-magna cum laude. At saka itong si BJ na kapapasa lang ng NLEX. Ng NLEX. Ano ka ba, boy? Guys, sa mga nandyan sa ibang bansa yung NLEX, di ba yung freeway dito? Sa amin. North Luzon Expressway. NLEX. So, ayun guys. Di ba yung saya ng ganun? Ako talaga, makakount ko yun na isa sa mga happy memories ko guys. Tapos pumunta pa kami guys, kung sa Singapore kami, ang highlight ng pinuntahan namin, pumunta kami doon. Alam niyo kung sino nakapanood ng movie na Crazy Rich Asian? Yung hotel na parang may boat sa ibabaw, may ship. Noon, nagpa-picture kami kasi yung sa katabi noon may mall. So, kitang-kita mo yung ganun. At saka, thankful talaga ako kay Langga. Bakit? Dahil yun talaga, can you imagine? Okay. Yung hindi, sige na, sabihin na natin pumayag ka, pero half-heartedly, ang pagpayag mo, yung bang hindi ka happy, makikita mo hindi ka happy, hindi ako magiging happy noon. Di ba guys? Kasi, para ka naninimbang sa mga kapatid ko, sa asawa ko. I understand. Kaya ako happy ako na hindi ko na-feel yun. Dahil kasi, I can see how happy he is na nakikipagsalamuha sa mga sa mga, sa mga kapatid ko. Sa pinupuntahan. Hindi ako nanimbang, parang happy ako na happy din si Louie Boy. Kasi, kung hindi, ay mas mabuti pang hindi na lang ako pupunta. Kaysa ma-stress ako, dapat yun, happy ako dahil kasama ko mga kapatid ko, di ba? Kasi bihira nga kaming, magkakasama na kaming tatlo sabay. Ay, yung parents namin, kahit So, sila sumama, happy. So, ano ngayon tinethank mo sa akin? Yun nga, happy ka para sa amin. Oh, okay. At saka, you were there willingly and happily. Ayan, padala ng picture sa group chat namin kay Mami at Daddy. Tuwang-tuwa naman sila. Tapos may picture kami, anim kami. You're welcome. Doon sa, yung
ano nga ba yun tawag? Hindi ko na maalala, matanda na talaga ako. Alam mo yun sa Kuala Lumpur, yung dalawang building na gano'n, mataas na mataas. Nagpa-picture kami dun guys, ano. Tapos, pinadala namin kina mami. Gandang-ganda sila mami, si mami at si daddy. Tungtuwa Ilang sila. floor yun? 108, I think. I can't remember, but I it's think so 100, tall. 100. Alam mo yung parang Twin Towers sila. 108, if I'm not mistaken. Eh, yung mga nakapunta ron, paki-comment nyo para at least ma-ano namin, ma-remind kami. Tapos guys, ganun din si Inday Caroline, ang asawa ng kapatid ko, na sila taga California. Dahil kasi, siya mismo sila ang nag-ano doon, nag-usap-usap na, sige, punta tayo. Ibig sabihin na yung idea galing sa kanila. Sa kanila mag-asawa, kay Caroline at kay Jingjing. Na, sige, ano punta tayo? O di isipin mo yun, nakapunta kami. Tapos, nung nandito sila ng May and June, nag-graduate si Shanine ng nursing, yung magna cum laude. Dinala naman nila si Shanine at si Bonbon, yung kapatid ko. Dinala nila sa Thailand kasi, ayun, si Shanine naka-abroad na rin, nakapunta na rin siya sa Thailand. Tapos si Bonbon, sa passport niya, another tatak na pumunta siya ng Thailand. Si Julie, nagstay dito sa akin at nakipag-marites na lang kaming dalawa. Kasi si Julie, as much as possible, kung pwede, ayaw niya nag-aeroplano, takot siya sa aeroplano. Takot siya sa aeroplano. Sabi ko, paano ka pupunta ng Amerika? Ilang oras ka sa aeroplano. Kasi nung sa Malaysia talaga tiniis na lang niya, dasal na lang daw siya nadasal kasi nga gusto niya rin sumama. Pero this time, andito naman ako, ang mga dalawa niyang anak, at 3 anak, andito naman, hindi na siya sumama. Si Bonbon na lang, at saka si Shanine ang pumunta. Dinala ni Jingjing at ni Ferolin. Pero doon sa Malaysia, parang hindi lang ako naging happy sa food dahil kasi hindi ako mahilig sa Mga curry. Curry. Maraming. Kahit sila Bonbon sa food, namimili pareho sila ng- ng ayaw namimili ni sila, ayaw din nila. Namimili sila ng medyo parang Filipino style ang luto. Ayun, na-enjoy nila. Otherwise, kasi I think, lalo pa, kahit ikaw, na-expose ka nga sa different foods na nasa Amerika, kasi tinagalan mo sa Amerika. Pero sila Bonbon, they're not exposed sa mga foods na ibang luto kasi dito talaga sila tumanda na sa Pilipinas, di ba? Pero ako, natuto na ako ng iba't ibang pagkain. At saka curry, I like curry. Mga anak ko, they like curry. Ako naman, Pero siya hindi sa kumakain sukal. ako pero pwedeng wala. Sa Malaysia, puro ganun ang pagkain. Puro curry. Puro curry. Yun lang. Pero at least, naghahanap naman ako ng iba. Like sa food court, kumain ka yata ng Korean food. Yeah. No? Kasi may Korean food. So, yun yung ginagawa namin mga food court para makapamili sila. Hindi ba yung isang restaurant lang? Kasi pag sa restaurant, parang limited ang choices mo. Pagka sa food court, sa mga mall, maraming klase-klaseng pagkain. Choices. May choices, may Korean, may ganito, may ganyan. So, doon kami mga kumakain. Tapos, kami, hiwa-hiwalay kaming 6. Kung saan ang yun gusto mo, yun ang bilhin mo. Ikaw, yun ang gusto mo. Tapos mag-meet kami sa isang table. Nag-aano kami. Kumbaga, hindi kami yung isang pareho ang mga kinainan. Hindi. Kasi nga sa food court, maraming choices. Tsaka nakain mo yung gusto mong kainin. Mm-mm. Pero magkakasalo kami sa isang table. Tapos nagpunta kami ng Bato Cave. Oh, Bato Cave. Guys, yun, Oh. puntahan nyo yun sa Malaysia, yung cave na yun. Yo, ano ro sa Bato Cave. Kasi Hindi, natural. yung hagdan, papanikin nyo. Mm-mm. Ilang steps yun? Ay, Hindi ko rin matanda. at saka very steep. Pero kinaya ko guys para masabi ko sa sarili ko na napunta ko. At saka ang gusto ko talaga makita kung ano doon sa taas, kung ano yung cave na yun. Pero malaking cave guys. I mean, you have to go there Ako to nga, appreciate it. Di ba ginadjag? Oo. Ayun na naman ako maririnig na naman ni... Excuse Ay, guys. sorry. Pagkain guys. Hindi yung nag-jogging kayo sa pati, yung sa ginawa mo rin sa
yung sa Singapore, yung may stairs papunta dun sa taas. Mhm. Mm. Maganda guys, maganda. Hindi, tsaka sa Bato Cave din, di ba? Oo. Mm-mm. Ginag ko yun. Mm-mm. Steep. So hopefully guys, God willing, sa November, sa birth month nilang dalawa ng mga kapatid ko, sana matuloy kung saan man kami mapadpad na naman para tsaka natutuwa din ako na although sasakay pa ako ng eroplano, pero it's, you know, sabi nga ng mga pamangkin ko, tita, mag-abang ka ng mga yung mga sale na pamasahe sa eroplano kasi lagi may mga promo kahit na wala ka pang plano, wala ka pang petsa, basta bilhin mo lang. But you have to buy the ticket ahead of time. No, bilhin mo na para na makamura ka. Oo. Tapos, ayun, para at least natutuwa ko na nandyan lang kapatid ko malapit na. Kasi isipin mo guys, for 30 years, ilang beses ka lang nagkita. Hindi naman kami every year umuwi dati, hindi naman every year. So, ilang beses lang kami nagkita ng kapatid ko. Ngayon, nandito na ako. Parang ang lapit lang, di ba, in time? Tapos, siya naman ang mapupunta sa Amerika. Ako na maiwan dito. Eventually, nandun na silang lahat sa Amerika. Ako na lang nandito. Dahil kasi, malapit na rin yung petition nila, mag-asawa, at saka yung kung sino madadala nilang anak. Pero si Jingjing at si Ferolyn, may bahay sa Rojas. Pero, ayaw nilang mag-retire dito as far as I know, unless things change. Malaki ang bahay nila sa Amerika. Hindi sila daw dito magre-retire sa Pilipinas. Kaya pag nangyari yun, nandun na silang lahat sa Pilipinas, ako na lang dito sa Amerika. Nandun na lang silang lahat sa Amerika, ako na lang dito sa Pilipinas. Bakit ikaw lang? Kayong dalawa. Hindi naman kita iiwan, ha? Pero kagandahan guys, sa alaawan ng Diyos, dual citizen kami. So anytime, pamasahin lang. It's just a matter of pamasahe. Pwede kami pumunta ng Amerika anytime. Kanya mga friends, ha? Kung sinong pwede magpautang dyan, pautangin nyo kami. Pero guaranteed, magbabayad kami. Utang para sa... Pagka pamasahe. Pamasahe! Pero guaranteed, magbabayad kami. Peso. For sure. Peso in pesos. Oo. For sure, ha? Yeah, so, yun guys, yun lang kwento Kung sino, natin. kung sino magpapautang dyan, okay? Magbabayad kami guaranteed. So, yun guys, ang ating kwento today. Maraming salamat sa inyong panonood. Oo, maraming salamat. At sinaluhan nyo kami sa pagkain. At maraming salamat sa pagtulong nyo na lumaki ang aming munting channel. Balang araw lalaki din yan. Tayo munti pa ngayon, maliit pa. Pero kumpara sa mula nung dumating kami sa Pilipinas noong March, lumaki na tayo ng konti. Kaya, maraming salamat sa inyo. Thank you, Lord. Maraming salamat. Thank you, Amen, Lord. Amen. At sa inyong lahat. Kaya kung hindi kayo nagsasawang manood sa amin, hindi kami magsasawang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat guys, and Thank you so much. Thank you so much. before you please click the like button para naman makita na maraming nag-like. Kasi kahit ako minsan nakakalimutan ko pag nanonood ako ng pero now I'm learning, now that we are doing vlogs, I learn now na when I watch a YouTube video, kahit sino man yon, pag nagustuhan ko, ay talagang nagla-like ako guys. At saka share din. At saka share nyo rin sa family Malaking and bagay friends nyo. Alam mo Share pala, nyo sa mga friends nyo and family. marami sa ating mga subscribers ay Excuse. sinare lang sa kanila. Malaking family nila or friends. Malaking tulong sa amin yun. Excuse. May pambili na kami ng tilapia. Thank you guys. Good night. And God bless us all. Thank Love you, Lord. Amen. Sa mga lahat, kung saan man kayong panig ng mundo nandoon, shout out sa inyong lahat. We love you all. Love you guys. Bye-bye. Thank you. Love you. Mua, mua, mua. Ayan ang pagkain na ni Sky Langga.